Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Iba dito mga balita, ano? Iba dito nakakabwisit or ano. Pero gusto ko mag-comment kayo dyan sa baba. Itong ginagawa kong content na to, hindi lang naman akong maalam dito, hindi naman ako marunong dito. Gusto ko ring marinig yung mga sasabihin nyo regarding dito sa napag-uusapan natin. Nagkukwentuhan lang tayo paghapon, no? So, panoorin natin tong unang video. Tadan! Si Jam Ignacio daw humingi ng tawad sa fiancé na si Jelly Au sa umano'y pananakit. Kilala nyo to, di ba? Yung Jelly Au, ito yung binugbog, di ba, na nag-viral. Hindi pala siya DJ ng radyo. Hindi pala ganong DJ. Yung DJ na yun, yung parang may gig. Yung DJ na nagpapatugtog para yung sumasayaw kayo, ganon. Ganon siyang uring DJ, hindi pala radyo. Akala ko yung DJ sa radyo. Kasi hindi ko siya talaga kilala. Nakilala ko lang siya nung nag-viral. So ito yun, no? Play natin. Humingi ng tawad ang negosyanteng si Jam Ignacio sa kanyang fiancé na si Jelly Au na nag-akusa sa kanya ng pananakit. Sa kanyang eksklusibong pagharap sa GMA Integrated News, sinabi ni Ignacio na gusto pa rin niyang matuloy. Tunghayan sa pagtutok ni John Consulta. Gusto ba rin ituloy yung kasal? Matapos masangkot sa kontrobersya, eksklusibong humarap sa GMA Integrated News ang negosyanteng si Jam Ignacio. May rin ba siya? May pasa rin ba siya? Parang may pasa din siya oh. Ano ba ito? Nasa mata niya na to. Pero may eye bag siya, no? Di ba talaga nagda-drugs to? Hindi, tinatanong ko lang naman, ano? Kasi typical ganyan na itsura pagka tumitira eh. Ayon kay Jam, hindi Baka siguro hindi lang siya makatulog doon sa problemang nangyari. Kaya ganyan na itsura niya. Stress na stress. Diba? Integrated News ang negosyanteng si Jam Ignacio. Ayon kay Jam, hindi raw siya nagtatago at naghintay lang ng tamang panahon para magsalita. Inireklamo siya ng fiancé na DJ at influencer na si Jelly Au ng pananakit batay sa kanyang reklamo sa NBI. Sabi ni Au, Grabe oh. siya ni Ignacio at sinabalutan habang nasa loob ng sasakyan noong nakaraang Miyerkules. Ayon kay Ignacio, pinagsisisihan niya ang nangyari at humingi siya ngayon ng tawad sa fiancé. Sa mga kapatid, sa mga kaibigan, dito ako haharap sa inyo. Humihingi ng taos-puso na sorry, sobrang sorry. Yun ang mga hindi matitiis ng mga babae, no? Yung sorry na yan. Oh, lika na love. Lalo na sa Lika na han. mami ni Jenny. Ma, sorry ma. Alam niya na mahal ko si Jenny. Parang hindi siya sincere, ano? Ang nababasa ko doon sa galawan niyang ganon, parang may nagpayo lang sa kanya na gawin niya yan. Pero yung gagawin niya yun yung talaga nagsisisi siya or parang hindi ko nakikita. Hindi kayo, mga kababayan ko. Parang hindi naman sincere, ano? Ayon kay Ignacio, nagsimula ang lahat sa kanilang hindi pagkakaunawaan ni Jelly. Seloso ka daw kasi. 'Di ba? Yung selos talaga na yan, yan eh. Poison yan eh. Yung pagsiselos kasi hindi naman nawawala yan. Okay lang yung mga cute na selos, yung baka mamaya dinidiskartehan ka na niyan or ano. Okay lang naman yung cute yun eh. 'Di ba? Pero minsan may selos kasi na yung sobrang sobrang nakakabwisit na. Or yung sobrang basta sobra-sobra na, 'di ba?
Sa simpleng hindi pagkakaunawaan and siguro may halo na rin sigurong pagod sa maghapon pa na rin. lakad namin. Kumbaga, tao lang din siguro ako, sir. Kumbaga, Hindi gawain ng tao yon. Gawain ba ng tao yun na binasag mo yung mukha? Pwede pa ganito, men eh. Halimbawa, nagselos ka, iwanan mo. Umuwi ka mag-isa, iwanan mo siya doon. Kesa yung kakalad ka rin mo pa. Yan eh, hindi eh. Yung sasaktan mo pa ng ganyan. Kahit kailan, mapababae o mapalalaki kayo, yung mananakit ng physical. Ano eh, hindi maganda eh. Hindi talaga maganda. Ay, alam ko, hindi naman maiiwasan yun minsan na, alam mo, lalo na kung pikon na pikon ka na, sobrang buwisit ka na. Sometimes, hindi na, pero hindi pa rin tama. Hindi may iwasan. Pero yung ganun, men, siguro masampal mo once, di ba? Isang sampal or kahit tulak. Yun, pinaka-minimal na yung tulak. Kahit sobrang buwisit ka na. Actually nga, hindi pagsiselos kasi yung sa'yo eh. Okay lang sana kung nananakit din yung... Sorry. Hindi ko sinasabing okay yun. Pangit pa rin yun. Pero kahit pa paano, may intindihan ng konti. Konting. May intindihan yun kung ikaw ay hinahampas-hampas ni Jelly Au or dakdak ng dakdak, pero hindi yung babasagin mo yung mukha. Siguro nasampal mo once, or naitulak mo. Yun ang mga kahit papaano konting-konti na pwedeng patawarin eh. Kasi kahit papaano bilang tao may intindihan ka na kung nasampal mo once or natulak mo. Pero suntok hindi pa rin eh. Hindi pa rin yung suntok eh. Or lalo na yung ginawa mo na yan, men. Yung parang papatayin mo na yung kasi naiintindihan ko naman yung human side. Kaya lang, 'di ba? Yung ginawa mo talagang walang kapatawaran yun eh kung iisipin mo, lalo't hindi mo pa asawa. 'Di ba? Pwede ng grounds yun. Alam mo, kahit mag-asawa kayo, pwede ng grounds yun sa annulment eh. Yung ginawa mo na yun. 'Di ba? Parang si Jelly Au nakatikim na ng trailer sa pelikula bago pa man i-showing. Ganun ang mangyayari. 'Di ba? baka napuno lang din siguro ako. Na hindi ko sinasabi na tama, pero hindi ko... Hindi na-justify eh. Hindi talaga eh. Hindi na-justify eh. Yung tatay ko, hindi naman sa nanay ko ginawa sa ate ko. Kasi yung ate ko naman may ginawa na na nakakabwisit. Nasampal niya yung ate ko. Nung una, galit na galit ako sa tatay ko noon. Pero nung nag-mature ako, masakit kasi sa bilang ama na malaman, hindi ko nasabihin kung ano yung issue na yon. Nalaman ng tatay ko yon. Kaya naiintindihan ko yung sampal, pero hindi naman binugbog ng tatay ko na basag ang mukha. Hindi naman ganon. 'Di ba? Bilang human, yun eh, yung pananakit kasi, natin yun eh, defense mechanism natin yun eh. Para kahit papaano ma-unload yung pressure sa dibdib mo, pero hindi ganon. 'Di ba? Yung sinasabi mo na puno ka, siguro nasampa. Kaya lang, hindi talaga doon sa sitwasyon nyo eh. Wala namang ginagawa masama sa'yo yung babae eh. Para basagin mo yung mukha, nagselos ka, nasa sarili mo yung pagsiselos eh. Hindi pa rin eh. Kahit pa sabihin mong naitulak mo siya kahit yung sinasabi kong minimal na naitulak mo, hindi pa rin talaga eh. Kasi wala sa babae yung fault na sa'yo. Maliban na lang kung pinapahiya ka ng babae siguro na itong boyfriend ko walang kwenta. Ginaganon ka sa publiko, no? Or yung talagang, pero yung nasa isip mo nang galing yung Ako,
sinasabi ko yung pananakit hindi talaga, kahit anong uri ng pananakit, kahit tulak hindi pwede. Pero sometimes meron tayong pwedeng intindihin dun eh. Kasi nga tao. Pero yung ginawa niya, hindi ko sinasabing tama yun ha. Hindi ko sinasabing tama yun. Pero yung ginawa niya kasi hindi talaga normal yun. Yung ginawa nito. Yun na yung tinatawag na parang may pagkahayop na yun eh. Kaya mo nasabing pagkahayop, di ba mga hayop, hindi naman nag-iisip yun. Yung parang, I mean, walang hindi niya alam talaga yung dapat gawin doon sa sitwasyon na ganon. Kaya mahirap yung mga ganyan tao eh. 'Di ba? Mahirap yung ganyan tao na makakasama mo lalo na pakakasalan ka pa niyan habang buhay mo pa makakasama. Hindi ko para i-tolerate na gawin ulit. Humihingi ako ng tawad. Pasensya na talaga. Sorry sa lahat. Ayon kay Ignacio, gusto rin niyang humingi ng tawad sa mga mahal sa buhay ni Jelly at kanilang mga kaibigan na nasaktan sa Wala nangyari. na. Han, alam mo yan. Han your face. Alam mo yan kung gaano kita protektahan. Loko, hindi. Tumabi muna kayo mga lalaki ha. Kayo mga babae, madadala kayo sa ganyan. Sagot! Yung mga babae lang ha, wag mo nang umikse na yung mga lalaki. Madadala kayo sa ganito. Yung ganyan. I'm so sure yung mga ibang babaeng nanonood sa akin ngayon, yung plastic. Siyempre, sasabihin nyo yan. Ay, hindi. Hindi nyo kasi boyfriend ito eh. 'Di ba? Pero kung boyfriend nyo to, I'm so sure madadala kayo dito. 'Di ba? Yun ang weakness eh. Pero sometimes kasi mga men, mga minamahal kong tagapakinig na babae, sometimes kailangan kontrolin nyo yung sarili nyo ganito eh. Gawin yung motivation yung pagkakabasag ng pagmumuka ni Jelly Au para labanan ito. Mahirap talaga yan, lalo na kung mahal na mahal mo ito. 'Di ba? Mahirap yan eh. Pero kailangan mo talagang lumaban para sa sarili mo. Iisipin mo, habang buhay ko makakasama to. Yung magiging anak namin, baka gawin niya din sa magiging anak namin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, most of the time, mga martir ang babae eh. Yung iisipin mo, kaya ko naman yan, sarili ko. Kaya ko nga siya mahal eh. Kaya kong ibigay ang buong pagkatao ko. Kaya lang iisipin mo, paano ko sa anak nyo gawin yan? Kaya nyo? Pag nagkaanak na kayo? Paano kung sa nanay mo gawin yan? Pag nabuisit yan, alimbawa kasama yung nanay mo, unstable na yung doon pa nga lang nakita na unstable na siya mag-isip eh. Yes, may chance naman magbago, no? Lahat naman, naniniwala naman ako sa second chance. Naniniwala naman ako doon, kaya lang, susugal ka uli. Sa nakikita ko dito, hindi naman ako psychological expert, pero sa nakikita ko dito, parang ginawa niya lang yan dahil may nagpayo sa kanya eh. Yung ganyan. Bantayan. Sa lahat ng ginagawa mo, lagi ako nakasuporta sa'yo. Sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay, nakasuporta ako palagi sa'yo. Diba? Patatawarin ko na! Pangako ko sa'yo na hindi na maulit to. Hindi na talaga mauulit yan. Hindi na talaga mauulit yan. Bigyan mo ng pagkakataon na ayusin natin tong pareho ng pribado na sa ating dalawa. Alam ko naman... Huwag kang papayag! Pucha, na-expose sa public yun eh. Nawinalanghiya ka tapos aayusin ng private. Yan ang hindi ko naiintindihan minsan, no?
Pagka sa private nangyari or hindi nalaman ng publiko, ayusin nyo in private. Pero kung nagkasabugan na sa publiko yan, sa publiko nyo rin ayusin. 'Di ba? Unfair yan eh. Ginawa mong kagaguhan nasa publiko. Tapos I'm so sure nasa publiko yan dahil kasama yung mga kaibigan nyo na nagselos ka, 'di ba? Tapos isi-settle nyo in private. Ano yung pagmumukain mong tanga si Jelly Au? Hindi. 'Di ba? Hindi, at the end of the day, na kay Jelly Au pa rin naman yan. 'Di ba? Hanggang na lang tayo, hanggang komentaryo na lang tayo. Let's see, no? Pagka pinatawad niya, wala namang magagawa dyan eh. Na alam mo din na mahal natin ang isa't isa. Madami tayong gustong gawin, pangarap, Oh my God! maayos natin at matupad natin. Yun lang naman sana. Mahal na mahal kita. Naks! Nang tanungin kung ano ang kanyang plano, Alam mo na gusto ko, ikaw na yung makasama ko talaga. Plano tayo na bumuo ng pamilya. Ito pa rin natin, Han. Nagmamakawa ako sa'yo. Hindi. No? Hindi eh. May mga kilala ako na ganyan or napanood ko sa TV, kahit nga sa Rapi Tulfo, umiiyak talaga, humahagulgul eh. Pero ito may yabang ka pa rin min eh. Di ba? Hindi. Hindi, nakita ko sa public kaya aanuhan ko to, bibigyan ko ng komentaryo to. Kung sincere naman na yan sa lagay na yan, wala naman akong magagawa. Di ba? Sincere naman pala eh. Pero, Sana ayusin natin to. Sorry sa lahat. Sorry. Sobrang sorry. Hindi na mauulit. Pangako ko yan sa'yo. sinisika pa namin makuna ng panig si Jelly Au. Para sa Jim, pag yan magkasama na naman sila ni Jelly Au, pambansang tanga na yun. may Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Tingnan natin mga comments. Without accountability and change, abusive behavior tends to persist. O nga no, parang gusto niya lang makawala doon sa kaso. 'Di ba? Kailangan talaga makulong yan eh. Pagka nakulong yan, naranasan niya yung buhay sa loob ng kulungan. Hindi na uulit yan. Yun ay sure. Pero kung patatawarin mo yan, we don't know na. Pwede naman magbago. Ayoko namang sabihin nyo na wala ng pagbabago. Kaya lang, ilang percentage ang chance na magbabago talaga yan kapag hindi nakatikim yan ng leksyon. Di ba? Anyway, proceed tayo next video. Ayoko na nga sabi ng political. Sino ba nag-send nito? Political. Sino nga ba yun? Kalimutan ko na kung sino. Dami kasing eh. Sige na nga. Ano ba ito? Kibuloy. Binabatikos ang umunoy VIP treatment kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa paggawa ng video message. Hindi naman na nawawala yan eh. Kahit nga mismong sa FLM, Sir GC719, di ba? Ganyan din sa FLM nun. Kung tutuusin nga, ewan ko. Kung ano meron sa Pilipinas. Tapos sasabihin nung, tigyan, yun natin to. Habang siya ay nakakulong, pinagpapaliwanag ng kote ang kampo ni Kibuloy dahil hindi raw dumaan sa kanila ang nasabing video. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Lubos ang aking pagpapasalamat sa Ama dahil iba naman ang aking kalagayan o sitwasyon ngayon, hindi pa rin nagbago ang ningas ng ating pananampalataya at pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos.
Ito ang bahagi ng video message ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Dami pa rin siyang follower, no? Buloy sa kanyang mga taga-suporta sa pagtitipon ng KOJC sa Inari Sports Arena noong February 9. Naipost na din ang video sa Facebook page ng SMNI. Video message lang ang ipinadala ng pastor na tumatakbo rin sa pagkasenador sa bilang Pilipina 2025. Nakakulong si Kibuloy na nahaharap sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Non-bailable ang nasabing kaso. Kinwestiyon naman ng ilang grupo ang video message ni Kibuloy. Ayon sa grupong SELDA o samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto, ipinagbabawal sa kustodiya ng BJMP ang paggamit ng kamera, cellphone o anumang video equipment. Malinaw raw na VIP ang trato sa pastor sa loob ng Hindi kaya during, 'di ba may bumisita sa kanya tapos saka siya vinidyohan. Pwede naman yata 'yon. Yung may bumisita sa kanya. Pero kung halimbawa habang nakakulong siya, nakapagganon siya. Hindi si FLM ganyan eh. Si FLM no nakulong sa sa City Jail. Nakalimutan ko na kung saang City Jail siya nakulong. May sarili pa nga siyang kwarto, nakikipag-chat pa nga siya sa live habang nakakulong eh. Na-report nga nila Jack Patty yun eh, parang wala ding nangyari eh. Kasi pag may ganito talaga, pag nasa loob ka, kayang-kaya yan. kulungan. Ang video rin ang rason ng isang court order mula sa Pasig RTC. Pinagpapaliwanag ng korte ang kampo ni Kibuloy sa loob ng 5 araw kung bakit naglabas ng video ng walang pahintulot at hindi nila napipreview. Paliwanag ng kampo ng pastor, nagkaroon ng miscommunication. My last instruction was not to air it because there's no court approval yet. I think merong isang staff dun sa SMNI na post yung message during the Kahit na, hindi yun ang punto eh. Ang sabi ni attorney, my last instruction was not to air it because there is no court approval. Kahit na, the fact na nakapag-record doon, hindi yun ang punto eh. Hindi naman yung pag-ere nun ang problema. Ang problema doon, paano siya nakapag-record at nagkaroon ng cellphone sa loob. Diba? Hindi, attorney ba talaga si sir? Parang hindi niya naiintindihan yung problema. Kasi parang simba nila yun eh. Air yun, and then nalaman ko na lang pagka February 10 na ata, pagka Monday, na nandun yun, and wala na tayong magawa, nandyan na yan. Nag-explain ako sa court, I already filed my explanation. Bukod sa religious gathering noong February 9, nakapagpadala rin si Kibuloy ng video message sa kanyang proclamation rally sa Pasig noong February 11 at sa campaign sortie ng PDP sa San Juan noong February 13. Pero giit ng kampo ng pastor, may permiso na ng korte ang video message sa mga nasabing event. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. walang umaano nung inano si Kibuloy. Boboto niyo si Kibuloy. Bagay, may kanya-kanya naman tayong may kanya-kanya naman tayong, alam mo na, 'di ba? Next video, meron pang time. Ito ano ba ito? Mag-ingat po tayo lahat na sa lalaking ito around Blumentritt Road, Metro Manila. Nangyari ito sa amin kaninang 11:18 AM. Bigla na lang po siya sumakay ng jeep. Sinasakyan namin na may dalang ice pick. Kaya naisipan ko mag-video kasi iba na yung kilos at tingin niya. Tapos bigla na lang siyang umupo sa loob, sumiksik para makahingi ng barya sa pasahero. Tapos pag di nakapag-abot ng barya, itututok niya yung ice pick, sabay sabi, wala kayo respeto Di na ako nakapag-video nangyari to, baka kasi biglang hablutin na lang yung cellphone ko. Wala kaming nagawa that time, sobrang takot ka ba? Kaya halos lahat na lang kami nagbibigay na lang ng barya para walang masamang mangyari. Parang semi-hold up, no? So ito yun.
Iba naman na nangyayari sa Pilipinas. Dapat yung mga ganito, ayaw mo man mag-isip ng masama, no? Ayaw mo man mag-isip ng masama. Parang mas nakakabuti na iligpit na lang ng ganyang tao eh. 'Di ba? Hindi, hihintayin pa ba natin na maka pambiktima pa na. Nag-i-start sa ganyan yan, 'di ba? Sa una, patutok-tutok, barya-barya lang. Then pagka hindi na kontento yan, hindi makukontento yan, mag-upgrade ng i-demand yan. Hanggang sa mapunta, pero parang form ng hold up na yun eh. Alam ko merong may balita tungkol diyan. Hanapin ko nga yung balita tungkol diyan. Na balita yan eh. Saan na ba yung ito. Tingnan nga natin to. Inaresto ang isang lalaking may kakaibang estilo ng pamamalimos sa mga jeep sa Maynila. Ayon sa mga pasahero, nanunutok ng ice pick o patalimang suspect kapag hindi nabibigyan ng limos. Pag-amin ng suspect, nagawa niya yon para may maibigay na pera sa kanyang girlfriend. Si Jomer May girlfriend pa pala yon. Tila pasaherong nakisabit lang sa jeep ang lalaking ito na nakuha na ng video sa Parang Bangkit ibigay sa Avenue sa girlfriend. Maynila kahapon ng umaga. Pero ang lalaki namamalimos daw sa mga pasahero at kapag hindi na pagbigyan, naglalabas daw ng patalimo ice pick at itututok ito sa mga pasahero. Ang modus niya is sasakay siya ng jeep. Ang titingnan niya doon is usually mga babae lang karamihan yung sakay. Tatakutin niya yung mga nakasakay na wala daw respeto, bakit ayaw siyang bigyan, gusto ba nila daw na may mangyari. Ayon sa pulisya, agad nag-viral ang post sa social media, nakita ang lalaking suspect sa video at larawan. Makalipas ang ilang oras, isang post ulit ang kumalat kaugnay din sa lalaki na nakasakay naman sa ibang jeep habang may hawak pa rin na patalim. Katuwang ang barangay, nahuli ng pulisya ang lalaki sa Severino Street. Na-recover mula sa kanya ang ginamit na patalim. Nasa kustodiya siya ng Manila Police District. Ayon sa suspect, nagawa niyang pananakot para may maibigay na pera sa kanyang bagong girlfriend. Kulang po para sa isang babae, kulang po. Kasalanan ko rin po. Inamin din ng suspect na dati na siyang nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa pagsusugal at sa illegal na droga. Tama, meron na palang yan dati eh. May kaso na yan eh. Kaya lang, hindi natutuloy kasi yung complainant kasi hindi natutuloy din. Wala din mangyayari. Ihihiring at ako, hindi ko naman masisi yun. Kami, naranasan na rin namin yan. May nag-shoplift sa amin, ipakukulong, tapos uulit-uli. Kaya hindi siya natutuluyan sa kulungan kasi may mga hearing-hearing pa yan eh. Sa amin, sa store din kasi, abala para pa sa amin yan, yung hearing-hearing na yan. Di ba? Kaya, alam mo, minsan, mas maganda, street justice na lang eh. Total, patapon naman yung I'm so sorry po, God, sorry. Di ba, pwede mo naman bigyan ng, ng konsiderasyon kung nakikita mo magbabago eh. Pero ilang beses na pala siyang, ganon. Di ba? May sinasabing ang Bible dyan eh. I don't know kung tungkol dyan na pakilinaw din na basahin natin wait lang hanapin ko yung talata. Sabi nga nandito sa Tito 3:10, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Sa bagay, hindi naman sinabi na patayin mo, no? Pero sometimes, no, na kung may mga chance ng binigay, katulad nun, kailangan magbago na siya. Pero wala eh. Pagka kinulong mo yan at nakalaya, babalik ulit sa dati yan. Kung walang magandang programa na maibibigay dyan. Sabi naman ng MPD, nasampahan na ang suspect ng reklamong illegal possession of bladed weapon.
Nakatakda rin mag-file ng reklamong grave threat at extortion ng ilang pasahero na nabiktima ng suspect. Kaugnay nito, nagpaalala ang pulisya sa publiko na maging alerto lalo sa pagsakay sa mga pampublikong transportasyon. Kung may mga ganito, call the attention of our police officers dahil aaksyonan naman namin at aaksyonan yan. Sorry sir, pero may karanasan na ako dyan eh. Yung pagka nireport, may nanakaw ba sa'yo? Wala po, pero wala pala nanakaw sa'yo eh. Naranasan ko na yan. Dati, yung may attempted na nanguha ng cellphone ko, nagtatrabaho ako sa Divisoria eh. May nag-attempt na kumuha ng cellphone ko, muntik na maagaw. Tapos, parang meron isa siyang successful na biktima. Hikaw naman. 'Di ba? Tapos sinabi kong ganun, yung ali na isnatchan po, kasi yan din po yung attempted na gustong kumuha ng cellphone ko. Sabi ganun, ba't ikaw nagreklamo? Hindi, yung ali po na isnatchan eh. Dapat siya yung magreklamo sa amin. Alam mo, minsan, yung mga pulis din kasi minsan eh. Tapos tatanong niya, yun nga, sinabi sa akin, ikaw, ano nanakaw sa'yo? Wala po, yung ali lang na anuhan ng hikaw. Kaya sa Divisoria, huwag kayo magsusuot ng mga hikaw. Meron talagang mabibilis kahit hikaw. Gaganunin, no? Tapos yung parang wala lang nangyari. Ay, nako. Malulupit yung mga yan sa Divisoria. Tapos pag ituturo mo sa polis, hindi naman pala ikaw yung nanakawan eh. Alam mo yun? Ewan kung ba sa Pilipinas natin, kung bakit ganyan ang... Tapos sasabihin ni sir, sabihin mo lang sa kapulisan. Diba? Nakaka-bullshit din eh. Next video. Ano to? Ingay ng talon. Tingnan nga natin. Mukhang interesting itong video na to eh. Medyo laki-lakihan natin. Wala namang may-ari ng copyright nito eh. Nagising. Ang tanga naman kasi nung pag ganun, wag ka pag ganyan kasi, wag ka magchichinelas. Siyempre, tatalon ka, tutulog yung chinelas. Tanga naman itong magnanakaw na to. Tignan mo yung suot niya. Chinelas. Akala niya tanga, gago. Akala niya siguro mababa lang itong babagsakan niya. Kaya siya, pero kung hindi siya nagchinelas doon, hindi siguro mag-iingay. Ano pa itong video na to? Kay Diwata. Ano naman meron kay Diwata? Ito para pumantay yung tambak niya rito. Okay. Para pumantay yung tambak, Dati siyang construction worker. kailangan natin tambakan. Ano? Taas pala, no? Lalim mo. Yan. Para daw pumantay ang tambak, kailangan natin tambangan. Ganyan siya. Kung titingnan mo, hindi sa totoo lang, anong tip doon? Na para pumantay, kailangan tambakan. Common sense lang naman yun eh. Okay, sana kung ang tip na binibigay ni Diwata, dapat ganito ang proseso ng pagtambak para hindi kayo mahirapan. Mga ganun dapat yung sa convenience dapat nung Anyway, trip niya yan, wala naman masama dito sa niya to. Siguro ini-start niya ng baguhin yung takbo ng pagbablog niya, Hindi lang puro pares. Okay na rin naman yan, wala namang problema. Kaya lang, ang sabi niya dito, Ito para pumantay yung tambak niya rito. Okay. Para pumantay yung tambak, kailangan natin tambakan.
Sabi nung kasama niya, okay. Alam mo, may knowledge na natutunan eh. No? Pero okay na yan, wala namang masama doon sa ginawa niya. Ano naman to? Napanood ko na nga to. Oo. Pero alam mo nakakalungkot dito. Parang dito sa sa comment section nababasa ko, parang medyo sinisisi pa yung magulang ng bata eh. Pati yung mga bata. Parang sinisisi pa. Pero 'di ba sa mga nakakuha ng lisensya diyan, 'di ba pagka pedestrian lane, automatic minor ka dapat? 'Di ba? Pagka pedestrian lane, bakit ang dating pa nung mga comment parang sinisisi pa yung mga bata? 'Di ba kasama sa yan sa driving school 'yan? Sa bagay, yung mga naunang wala ng driving school eh. Pero 'di ba, bago ka makapag-renew ng lisensya, nag-e-exam ka pa? Ay sa bagay wala yata. Ay, meron nito sa pag pedestrian lane. Yan dapat nagmi-minor ka na niyan eh. Wow! Pag pedestrian lane eh. Tsaka, 'di ba? Kasi expected mo na doon sa pedestrian lane na 'yun, may tatawid talaga doon. Kaya minor ka. Kasi tawiran naman talaga 'yan eh. Hindi ko na maintindihan doon sa video bakit sinisisi nila yung yung bata. Next video to? Ito kay Ma'am Franz Ramoneda to. Humabol si kuya, nag-go na eh. Ako, dire-diretso ko, pare. Nag-go na sila eh, oh. Pagug. Ako, Baka nakatulog yan sa or dire-diretso ko, pare. nandamay ka pa, bayan. Ako, dire-diretso ko, pare. Diyos ko naman. Ay! Kaya minsan sa pagdadrive, kahit sobrang ingat mo na, pag may nakasabay kang ganyan, wala din eh, no? Naman sila, hindi naman sila biglang tingnan mo ha, hindi naman sila daskol. Talaga maingat din naman itong okay naman sila eh. Pero talagang humarurot talaga ito. Ba naman. Ay, nako, Diyos ko. Pero alam niyo nung nag-aaral pa ako mag-drive nun. Buhay pa yung tatay ko nun. Sabi niya, kahit na sabihin mo naka-go yan, basta yan ay nasa crossing, mag-minor ka pa rin. Kasi minsan, porkit naka-green, bibiritan na no? Pero kahit na daw, mag-minor ka pa rin. Kasi hindi naman lahat ng nagda-drive matino. May pasaway din. Diba? Baka mamaya may bumulag. Anyway, so yun lang muna mapapag-usapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.